Halos tumigil ang mundo nang ang isang maliit na bangkang puno ng mga refugee mula sa Iran ay makitang palutang-lutang sa gitna ng dagat, nagbibigay ng matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit ang ginawa ng Pilipinas pagkatapos nito ay naging isang larawang nagpainit sa puso ng lahat, kaya't napilitan ang buong mundo na tumingin. Ngayong gabi, ang kuwentong maririnig ninyo ay maaaring magpabago ng inyong pananaw sa kahulugan ng pagkatao. Noong gabing iyon, hindi karaniwan ang katahimikan ng West Philippine Sea. Ang maliliit na alon ay humahampas sa dalampasigan na tila bumubulong ng isang babala. Madilim ang kalangitan, tanging ang manipis na sinag ng ilaw mula sa isang maliit na istasyon ng Philippine Coast Guard sa baybayin ng Palawan ang nagpapakita sa dilim. Nakatayo si Petty Officer First Class Reynaldo Rey Narinsan, isang opisyal ng PCG na nakatalaga sa baybayin ng Palawan, na nakatingin sa tubig na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya masabi kung bakit, ngunit mabigat ang kanyang puso ng gabing iyon, tila may darating. Ilang minuto lamang ang lumipas, umugong ang radyo na may nagmamadaling tinig. May nakitang pinaghihinala ang maliit na bangka mga 8 kilometers mula sa baybayin. Hindi matatag ang kondisyon. Inaasahang maraming pasahero. Hindi nag-aksaya ng oras si Narinsan. Agad siyang sumama sa kanyang koponan at sumakay sa patrol boat. Umugong ang makina, humaharap sa dilim patungo sa gitna ng dagat. Lalong lumakas ang hangin tuwing segundo at nang sumapit ang ilaw ng spotlight, nakita nila ang larawang hindi malilimutan ng sinuman sa koponan habang buhay. Isang lumang bangkang kahoy ang mapanganib na umuuga, puno ng mga taong siksikan. May mga babaeng yakap-yakap ang kanilang maliliit na anak at may lalaking nasa katanghaliang gulang na pilit na sumasagap ng tubig mula sa ilalim ng bangka. Maraming bata ang umiiyak hanggang sa mawalan ng boses. Ang mukha ng bawat isa ay puno ng bakas ng asin, pawis at kawalan ng pag-asa. Nang lumapit ang bangka ng Pilipinas, isang lalaki sa bangka ang nanginginig na nagtaas ng kamay sa itaas ng kanyang ulo. Hindi siya nagsasalita ng Filipino. Hindi rin malinaw ang Ingles niya. Ngunit ang isang salitang lumabas sa kanyang tuyong labi ay agad na naintindihan ng lahat sa bangka ng Pilipinas. Help! Nakita ni Narinsan ang isang maliit na batang babae, nakasuot ng maputlang asul na belo, na nakatingin sa kanya ng may malalaking, nanginginig na mga mata. Hindi lang humihingi ng tulong ang mga matang iyon, kundi nagtatanong din, makakaligtas pa ba kami? Agad na nagtapon ng life vests at lubid ang mga opisyal ng Pilipinas, at dahan-dahang iniahon ang mga tao sa bangka isa-isa ng maingat. Nalaman nila kalaunan na ang mga taong ito ay mga refugee mula sa Iran na naglakbay sa takot, gutom, dilim at kamatayan malayo pa sa salitang mailarawan. Nang gabing iyon, walang nagtanong kung saan sila nagmula. Walang nagtanong kung mayroon silang mga dokumento. Ang unang ibinigay ng Pilipinas sa kanila ay ang kamay na nakaabot sa gitna ng dagat, at marahil para sa mga taong tumakas sa kamatayan ng libu-libong kilometro, ang mga kamay na iyon ay maaaring mas mahalaga kaysa sa anumang bansa sa mundo. Kinabukasan, dahan-dahang bumukas ang unang sinag ng araw sa baybayin ng Palawan. Halos 50 Iranian refugee ang ligtas na naiahon sa dalampasigan. Marami ang halos hindi na makalakad. Namamaga ang kanilang mga paa mula sa matagal na pagkakaupo ng masikip sa maliit na bangka sa loob ng ilang araw. Ang ilang bata ay nakatulog sa yakap ng kanilang ina dahil sa pagod at wala ng lakas umiyak. Ilang matatandang lalaki naman ang agad na bumagsak at humalik sa buhangin nang malaman nilang buhay pa sila. Agad na nagbigay ang mga voluntaryong Filipino ng mga kumot, inuming tubig, mainit na arroz caldo at gamot. Walang seremonya, walang malalaking salita, tanging tahimik ngunit makabuluhang pagtulong. Isang voluntaryong babae na nagngangalang Ate Maria ang dahan-dahang nagpunas ng mukha ng batang babae na may asul na belo habang ngumiti. Bagaman iba ang kanilang wika, dahan-dahang bumitaw ang bata sa mahigpit na pagkapit sa kanyang ina. "Huwag kang mag-alala," dahan-dahang sabi ni Ate Maria habang dinadama ang kanyang dibdib. "Ligtas ka dito sa Pilipinas." Pilit ngumiti ang ina ng bata sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang pangalan ay Leila, 32 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang mukha ay tila pagod na parang mas matagal na siyang nabuhay. Sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Reza at ang 7 taong gulang na anak na si Daria. Isang maliit na pamilya na dating may tahanan, may maliit na tindahan ng libro, may hapagkainan at may mga tawanan tuwing gabi.
Ngunit lahat ay naiwan nang ang kanilang tinubuang bayan ay hindi na nagbigay ng kaligtasan. Sa pansamantalang sentro, nagbigay ang mga voluntaryong guro ng Pilipinas ng papel at krayola sa mga bata upang mapakalma sila. Ang ilang bata ay gumuhit ng bangka, ang iba ay bahay na nasusunog, ang ilan ay gumuhit ng isang malaking araw sa kalangitan. Ngunit si Daria ay gumuhit ng isang tao na nakasuot ng uniforme ng Pilipinas, na umaabot ang kamay sa isang maliliit na tao sa gitna ng dagat. Dadaan si Narinsan, at tumigil siya upang tingnan ang larawan ng matagal nang walang sinasabi. Mabilis na kumalat ang balita ng pagliligtas. Nagtipon ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang ahensya sa harap ng sentro. Gusto ng lahat na malaman kung ano ang nangyari. Bakit binuksan ng Pilipinas ang pinto upang tulungan ang mga estranghero na palutang-lutang sa kawalan ng pag-asa sa gitna ng dagat? Ngunit sa loob ng maliit na pansamantalang sentro, walang sinuman ang nagbigay pansin sa reputasyon o sa daloy ng labas ng mundo. Ang mas mahalaga ay ang isang bata ay nakainom ng mainit na gatas sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang isang matandang lalaki ay nakainom ng gamot sa puso sa tamang oras. At ang isang ina ay hindi na kailangang yakapin ang kanyang anak na may takot na baka malunod sila muli ngayong gabi. Para sa mga refugee na ito, ang lupain ng Pilipinas ay maaaring hindi pa pamilyar, ngunit kinabukasan, ito ang naging unang lugar sa mahabang panahon kung saan sila naglakas loob na huminga ng malalim. Kinagabihan ng parehong araw, sinimulan ng mga opisyal ang pakikipanayam sa mga refugee isa-isa upang suriin ang kanilang mental na kondisyon at agarang pangangailangan. Isang Persian interpreter ang agad na ipinadala mula sa Maynila upang tumulong sa komunikasyon. Ang narinig ng lahat ay dahan-dahang nagpabago ng awa tungo sa matinding damdamin. Umupo si Reza ng tuwid, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuwento niya na dati siyang may-ari ng isang maliit na tindahan ng libro sa kanyang bayan. Ang kanyang tindahan ay hindi kailanman nakikialam sa politika. Mayroon lamang mga libro ng tula at pambatang kuwento. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa paligid. Maraming tao ang nabubuhay sa takot, kawalan ng seguridad at panggigipit mula sa iba't ibang panig. Ang ilang ordinaryong salita ay naging mapanganib, ang ilang libro ay naging ipinagbabawal, at maging ang katahimikan ay hindi na makapagprotekta sa sinuman. Isang araw, binulungan siya ng isang regular na customer. Dalhin mo ang iyong anak. Kung maghihintay ka pa, baka dumating ang araw na wala ka ng pagpipilian. Pagkatapos noon, napakabilis ng pangyayari. Ibinenta ni Reza at Leila ang kanilang natitirang mahahalagang gamit. Ipinagkatiwala ang kanilang bahay sa mga mapagkakatiwalaang kamag-anak at dinala si Daria palabas ng bayan sa gabi. Naglakbay sila sa maraming mapanganib na lugar. Nakatagpo ng mga manloloko, pinilit na magbayad ng pera at kinailangang magtago ng maraming beses bago makarating sa baybayin kung saan may operasyon ng pagpupuslit ng tao sa bangka. Alam kong hindi ligtas ang bangka, sabi ni Reza sa interpreter. Ang boses ay paos, ngunit noon, ang tanging pagpipilian ay ipagsapalaran ang kamatayan sa dagat o maghintay na dumating ang kamatayan sa bahay. Si Leila, na nakaupo sa tabi, ay nakayuko, ang kanyang belo ay halos madikit sa kanyang mukha. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit ang mga patak ng luha ay patuloy na bumabagsak sa kamay ni Daria. Ang batang babae ay humimas sa braso ng kanyang ina ng dahan-dahan sa paraang hindi dapat matutunan ng isang bata ng napakabilis. Sa kabilang dako, isang matandang lalaki na nagngangalang Farith ang kinuwento na hindi siya tumakas para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang dalawang apo na nawawala ang mga magulang. May sakit siya sa puso at hindi gaanong malakas lumakad, ngunit ipinilit niyang mailabas ang dalawang bata. Hindi dapat lumaki ang mga bata na nakakarinig ng katok sa pinto sa hating gabi. Maikli niyang sinabi, kaya nanahimik ang buong silid. Pilit pinipigilan ng ilang opisyal ng Pilipinas ang kanilang luha habang nagtatala ng impormasyon at nagsusuri ng mga natitirang dokumento. Ilan sa kanila ay doon pa lamang naintindihan na ang mga refugee ay hindi ang mga taong gustong umalis sa kanilang tahanan, kundi ang mga taong wala ng ligtas na tahanan na babalikan. Sa labas ng sentro, patuloy na kinukunan ng mga kamera ng balita ang mga pangyayari. Ngunit sa loob ng maliit na silid ng panayam, ang mga kwento ng mga estranghero mula sa kabilang panig ng mundo ay nagpapayanig sa puso ng maraming Filipino. Sapagkat sa huli, anuman ang lahi, wika o relihiyon,
Ang sakit ng mga magulang na nais protektahan ang kanilang mga anak ay pareho sa lahat ng wika. Pagkaraan ng 2 araw, nagsimulang maging masigla ang pansamantalang sentro. Mula sa isang magulong lugar ng kagipitan, dahan-dahang itong naging espasyo ng pagpapagaling. Nag-alok ang mga lokal na voluntaryong guro na maglagay ng maliit na sulok ng mga bata sa ilalim ng tolda sa gilid upang ang mga batang refugee ay makapaglaro, makapagpinta, at matuto ng mga simpleng salitang pangunahing habang naghihintay ng susunod na koordinasyon. Sa whiteboard, may malaking nakasulat na "Kumusta sa Filipino?" Sa ilalim nito ay may bilog na nakangiting mukha gawa ni Ma'am Lena, isang babae na nasa unang bahagi ng 40s na nagtuturo sa elementarya malapit sa baybayin. Wala siyang alam na salita sa Persian, ngunit naniniwala siyang naiintindihan ng bawat bata ang kabaitan. Umupo si Daria sa unang hilera. Tahimik pa rin siya, ngunit nagsimula na siyang tumingin sa lahat ng hindi natakot tulad ng unang araw. Ngumiti si Ma'am Lena at itinuro ang kanyang sarili. Guro, pagkatapos ay itinuro ang mga bata, mga estudyante. Maraming bata ang tumawa nang gumawa ng nakakatawang galaw ang guro kasama ng mga salita. Ang ilan ay nagsimulang sumunod na may pagkailang, "Kumusta?" na may ilang mali at kulang sa pagbigkas. Ngunit ang tawanan na sumunod ay agad na nagpainit sa buong tolda. Isang grupo pa ng mga voluntaryong Filipino ang nagdala ng lumang bola. Ang mga batang Iranian at mga batang Filipino mula sa kalapit na komunidad ay nagsimulang maglaro ng soccer nang hindi na kailangan ng interpreter. Hindi nila alam ang mga pangalan ng isa't isa, ngunit sabay-sabay silang sumisigaw ng "go" tuwing may nakakagol. Ang mga hangganan ng wika, relihiyon at etnisidad ay dahan-dahang lumabo ng kahanga-hanga nang ang lahat ay naging mga bata lamang. Nakatayo si Leila at tinitingnan ang kanyang anak mula sa malayo. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita, kapayapaan. Si Daria ay nakaupo at nagkukulay ng larawan ng mga bulaklak kasama ang isang batang babaeng Filipino. Nagbahagi sila ng mga krayola, walang nagtanong kung saan galing ang isa't isa. Lumapit si Ma'am Lena kay Leila at inabot ang isang piraso ng papel. Ito ay isang drawing ni Daria. Ang larawang ito ay hindi na bangka, hindi na dagat, hindi na ang bahay na kanilang tinatakasan, kundi isang puting tolda, isang dilaw na araw, at maraming tao na nagkahawak kamay. Sa ilalim ng larawan ay may malaking nakasulat na kaibigan sa Filipino. Matagal na tinitigan ni Leila ito bago niya itinabon ang kanyang bibig at tahimik na umiyak, sapagkat matapos ang maraming madilim na gabi, walang makapagpapagaling sa puso ng isang ina kundi ang makita ang kanyang anak na muling gumuhit ng larawan na may liwanag. At sa maliit na sulok sa ilalim ng tolda sa baybayin ng Pilipinas, dahan-dahang nagsisimula ang bagong mundo para sa ilang bata. Ang balita ng pagliligtas sa mga Iranian refugee sa Pilipinas ay kumalat ng mas malayo kaysa sa inaasahan ng sinuman. Mula sa TV screen hanggang sa mga mobile phone, mula sa maliliit na post sa social media hanggang sa 10,000 share, nagsimulang magpadala ng mensahe ang mga tao mula sa buong bansa, nagtatanong kung paano sila makakatulong. At iyon ang simula ng isang alon ng kabaitan na lumampas sa inaasahan. Sa ikatlong umaga, nagsimulang dumating ang mga pickup truck mula sa iba't ibang munisipalidad sa harap ng sentro. Ang ilang sasakyan ay may kargang diaper, ang iba ay bigas, delatang pagkain, bagong sapatos at damit, mga laruan, at pangunahing gamot. Si Aling Nena mula sa palengke sa bayan ay nagpadala ng malaking kaldero ng arroz kaldo at prutas araw-araw nang hindi tumatanggap ng bayad. Ang isang pamilya ng mangingisda malapit sa pantalan ay nagbigay ng bahagi ng kanilang sariwang huling isda para sa pagkain, habang ang isang grupo ng mga estudyante sa high school ay nagsulat ng maliliit na card na inilagay sa mga bag ng donasyon. Sa card na iyon, may maikling pangungusap. Sana makangiti ka muli. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Hindi ka nag-iisa. Bagaman marami ang hindi pa nakakakita sa mga refugee na ito, hindi nila alam kahit ang pangalan ng bayan na kanilang pinanggalingan, ngunit sapat na ang pagiging tao upang maunawaan kung ano ang gutom, takot, at lamig. Pinanood ni Narinsan ang mga donasyon na patuloy na tumataas. Tahimik siya sandali bago sabihin sa kanyang kasamahan, marahil ang mga Pilipino ay hindi ang pinakamayaman, ngunit kapag may naghihirap, hindi natin sila kailanman hinahayaan na mag-isa. Kinagabihan, isang matandang babae ang pumasok sa sentro na may dalang lumang tela na bag.
Sa loob ay mayroon lamang isang bagong kumot at kaunting pera. Sinabi niya sa mga opisyal, "Wala akong masyadong anak, ngunit noong digmaan, tinulungan din ang pamilya ko ng mga estranghero. Ngayon, oras na para ipasa ang kabaitan." Ang mga salitang iyon ay nagpalingon sa isang batang opisyal sa ibang direksyon dahil nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Pagdating ng gabi, maraming refugee ang nakatikim ng Filipino food sa unang pagkakataon. Mayroon silang arroz caldo, pritong itlog, ginisang gulay at saging. Ang ilang bata ay mukhang nagtataka sa bagong lasa, ngunit sa huli ay tumawa nang makita ang kanilang mga kaibigan na kumakain ng malinis. Nag-thumbs up si Daria sa mainit na pritong itlog, kaya napatawa si Ate Maria. Sa panahong ang mundo sa labas ay nagtatalo pa rin tungkol sa mga hangganan, batas at politika, pinili ng mga ordinaryong tao sa Pilipinas na sagutin ang lahat ng mahihirap na tanong sa pinakasimpleng paraan, sa pagbabahagi ng pagkain, pagbabahagi ng kumot at pagbabahagi ng pagkatao sa isa't isa. Bagaman ang larawan ng pagliligtas ay nagdulot ng malalim na impresyon sa lahat, nang lumawak ang balita, nagsimula rin ang mga kritisismo. Ang ilan ay nagtanong kung bakit tinutulungan ng Pilipinas ang mga tao mula sa malayo, gayong ang bansa mismo ay mayroon pang maraming problema. Ang ilan ay nag-alala tungkol sa pasanin, kaligtasan, at hindi tiyak na kinabukasan ng mga refugee. Nang gabing iyon, maraming news program ang tinalakay ang isyung ito ng mainit. Ang screen ay nahati sa maraming frame, puno ng magkakasalungat na opinyon. Ang salitang karapat-dapat o hindi ay itinapon-tapon na parang bola sa larangan ng lipunan. Ngunit kasabay nito, sa loob ng pansamantalang sentro, isang kakaibang katotohanan ang tahimik na nagaganap. Si Farith, ang matandang lalaki na may sakit sa puso, ay nagbabalat ng oranges at inilabas sa kanyang 2 apo ng maingat. Si Leila ay tumutulong sa pagtiklop ng mga bagong kumot na ibinigay ng mga voluntaryo upang maging maayos. Nagboluntaryo si Reza na tumulong sa pag-aayos ng mga lumang estante sa sentro gamit ang kanyang kasanayan sa mekaniko. Ang mga bata ay nakaupo at binibigkas ang kanilang unang mga salitang Filipino nang may malinaw na tinig. Hindi sila mga numero, hindi pasanin na lumulutang sa pag-uusap, kundi mga tao na may pangalan, may nakaraan, may pangarap, at may tunay na sugat. Kinabukasan, personal na dumating ang gobernador ng probinsya sa sentro. Maraming mamamahayag ang sumunod upang magbalita. Inaasahan ng lahat na magbibigay siya ng formal na pahayag, ngunit ang kanyang sinabi ay mas direkta at simple kaysa sa inakala ng sinuman. Totoo na may tungkulin ang Pilipinas na panatilihin ang seguridad ng bansa, ngunit kasabay nito, may tungkulin din tayong panatilihin ang ating pagkatao. Ang mga taong tumatakas sa kamatayan sa harap natin ay hindi dapat tingnan sa pamamagitan lamang ng lente ng takot. Mabilis na kumalat ang mga salitang iyon. Marami ang nagsimulang makinig hindi upang humanap ng mananalo sa argumento, kundi upang suriin kung ano ang kahulugan ng pagkatao. Nang gabing iyon, naglibot si Narinsan sa sentro bago magpahinga. Nakita niya si Reza na nakatayo at nakatingin sa mga bituin ng mag-isa, kaya't lumapit siya. Tahimik silang dalawa ng matagal bago dahan-dahang nagsalita si Reza sa Ingles. "Some people not want us here. I understand." Tumingin si Narinsan sa kanya at dahan-dahang sumagot. "Ngunit marami rin ang nagnanais na makaligtas kayo." Tumango si Reza at namuo ang luha sa kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Kung minsan, maaaring hindi handa ang mundo na tanggapin ang mga Tayba, ngunit mayroon pa ring ilang puso na handang magbukas ng pinto. At ang pintong iyon, sa pinakamadilim na oras ng buhay ng isang grupo ng tao, ay tinawag na Pilipinas. Dahan-dahan ngunit matatag na lumipas ang unang linggo. Nagsimulang magpakita ng paggaan ang mukha ng mga refugee. Marami pa rin ang hindi nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa gabing ito, alam nilang mayroon silang matutulugan, may pagkain, at walang banta ng bagyo na gumugulo tulad ng mga nakaraang gabi. Pagkatapos ng hapunan, isang grupo ng mga voluntaryo ang nag-ayos ng isang maliit na aktibidad upang mas makilala ng mga refugee at mga Filipino ang isa't isa. Sa ilalim ng mainit na ilaw sa harap ng sentro, may malaking banig na inilatag at may takure sa gitna. Umupo ang mga bata ng sama-sama, habang ang mga matatanda ay dahan-dahang lumapit ng may pagkailang. Inalok ni Reza na basahin ang isang maikling tula sa Persian
na naaalala niya mula sa mga libro sa kanyang lumang tindahan. Bagaman marami sa grupo ang hindi nakakaintindi, nang magsimula siyang magsalita, naging tahimik ang buong grupo. Ang kanyang boses ay malalim at medyo nanginginig sa ilang pangungusap na parang ibinabahagi niya ang natitirang maliliit na bahagi ng kanyang bayan. Nang matapos siyang magbasa, isinalin ng interpreter ito sa Filipino. Kahit naliligaw tayo sa madilim na gabi, kung may kamay na umaabot, hindi pa rin nawawalan ng kahulugan ang mundo. Walang malakas na palakpakan. Tanging isang sandali ng katahimikan na mas mainit kaysa sa anumang papuri bago nagsalita si Ma'am Lena. Kung gayon, ako naman ang magbabasa ng isang tula sa Filipino. Nagbasa siya ng isang simpleng tula tungkol sa tahanan, pag-asa at umaga. Hindi naintindihan ng mga bata ang bawat salita, ngunit agad silang tumawa nang magkamali ang guro sa tono dahil sa kaba. Kaya mas nag-relax ang usapan na dating tense. Nagdala si Leila ng tsaa na inihanda niya sa paraang Iranian upang ibahagi sa lahat. Ang banayad na amoy ng mga pampalasa ay kumalat sa paligid. Ang mga voluntaryong Filipino ay nagbahagi ng turon at suman. Ang ilan ay nagsimulang magturo ng mga salita sa isa't isa. Salamat, syukran, kumusta, salam. Umupo si Daria sa tabi ni Ate Maria at pilit na nagsasalita ng Filipino salita sa salita hanggang sa tumawa ang lahat sa kanyang kaibig-ibig na paraan. Itinuro niya ang kanyang puso at mas malinaw na nagsalita kaysa dati. Puso ng Pilipino, mabait. Nang gabing iyon, walang nag-usap tungkol sa politika, walang nagtanong tungkol sa mga dokumento, walang nag-away tungkol sa mga hangganan. Mayroon lamang mga taong magkakaiba ang tahanan, wika at pananampalataya. Ngunit nakaupo sila sa isang bilog sa ilalim ng parehong kalangitan, umiinom ng parehong tsaa at nakikinig sa isa't isa ng may puso. Kung minsan, ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa isang malaking mesa ng negosasyon, kundi sa isang maliit na bilog sa banig kung saan pinipili ng mga estranghero na makinig sa kwento ng isa't isa. Kinabukasan, isang freelance news photographer na sumusunod sa sentro mula pa sa unang araw ang kumuha ng larawan na kalaunan ay pinag-usapan ng buong mundo. Ang larawang iyon ay hindi larawan ng mga opisyal na nakauniporme, hindi larawan ng bangka sa gitna ng dagat, hindi larawan ng kaguluhan. Ito ay isang simpleng larawan ni Daria, ang 7 taong gulang na batang Iranian na nakaupo at tumatawa sa banig. Sa tabi niya ay si Aling Nena, isang Filipino market vendor na nasa 60s na dahan-dahang nagpapakain ng maliit na subo ng arroz caldo na may malumanay na mukha na parang pinapakain ang kanyang sariling apo. Ang isa ay bata mula sa isang lupain na puno ng takot. Ang isa ay isang ordinaryong matandang Filipino na walang anumang reputasyon. Ngunit sa larawan na iyon, tila matagal na silang magkamag-anak. Nang ipamahagi ito sa online media, mabilis itong kumalat. Maraming tao ang tumigil upang tingnan dahil sa pagiging simple nito. Walang dugo, walang labis na drama, walang nakakakilabot na salita. Mayroon lamang larawan ng purong awa na mahirap baliwalain. Sa ilalim ng larawan, nagsimulang magbigay ng komento ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ito ang pagiging tao. Umiyak ako nang makita ko ang larawang ito. Ang Pilipinas ay nagpabuti sa aming paniniwala sa mundo muli. Ilang internasyonal na media ang gumamit ng larawang ito sa kanilang mga artikulo tungkol sa tugon ng Pilipinas sa humanitarian crisis. Tinawag ito ng marami na pinakamainit na larawan ng linggo. Ngunit para kay Aling Nena, ang babae sa larawan, ngumiti lang siya nang may pagkailang at sinabi sa reporter, "Gutom ang bata, kaya pinakain ko lang siya, anak." Ang simpleng sagot na iyon ay mas nagpatahimik sa buong mundo, sapagkat ang pinakamalalaking bagay ay madalas na ginagawa ng mga taong hindi man lang alam na gumagawa sila ng isang bagay na malaki. Si Daria mismo ay hindi naintindihan kung bakit labis na excited ang mga matatanda sa larawan. Alam lamang niya na masarap ang arroz caldo ng araw na iyon, mainit ang kamay ng matandang babae, at ngumiti ang matandang babae na parang kanyang ina kapag siya ay pinapakain. Nang gabing iyon, dinala ng photographer ang kopya ng larawan sa sentro. Ibinigay niya ito kay Aling Nena at Daria. Tumayo silang dalawa at tinitigan ang larawan ng matagal bago dahan-dahang hinaplos ng matandang babae ang ulo ng bata at sinabi, "Itago mo yan, anak. Balang araw, paglaki mo, malalaman mong may nagmahal sa iyo mula sa malayo." Mahigpit na niyakap ni Daria ang larawan. Bagaman hindi pa niya marahil alam na kung minsan, isang larawan lamang ang maaaring magpabago ng pananaw ng buong mundo.
Matapos ang ilang araw ng paunang pangangalaga, nagsimulang maramdaman ng maraming refugee na hindi nila gustong maging tagatanggap lamang. Bagaman hindi pa matatag ang kanilang buhay at hindi pa malinaw ang kinabukasan, gusto nilang ipakita na ang tulong na natanggap nila ay hindi nasayang at sila mismo ay may magagandang bagay na maibabalik. Isang umaga, napansin ng mga opisyal na mas malinis ang paligid ng sentro kaysa dati. Ang basura ay maayos na pinaghiwalay, ang lumang bangkong kahoy na dating umuuga ay naayos na at naging matatag at may maliit na gulay sa tabi ng bakod na handa ng taniman. Lumabas na si Reza at ilang panglalaking refugee ay gumising bago pa sumikat ang araw, tumulong sa paglilinis, pag-aayos at pag-aayos ng lugar nang walang humihingi. Sa kusina, humingi ng pahintulot sina Leila at 2 pang-Iranian na babae sa mga voluntaryong Filipino na magluto ng simpleng pagkain ng kanilang bayan para matikman ng lahat. Ginamit nila ang mga sangkap na mayroon sila upang magluto ng mabangong bigas na may banayad na pampalasa at gumawa ng nilagang lentil sa lokal na paraan. Ang kakaibang mabangong amoy ay kumalat sa buong sentro, kaya't maraming Filipino ang sumunod sa amoy ng may interes. Tinikman ni Aling Nena ang unang subo at nanlaki ang kanyang mga mata. Masarap. Tumawa ang lahat nang pilit niyang bigkasin ang pangalan ng pagkain ayon kay Leila na may ilang mali. Ginugol ni Farith, ang matandang lalaki na may sakit sa puso, ang oras sa pagtuturo sa mga batang Filipino at mga batang refugee kung paano maglaro ng simpleng chess sa ilalim ng puno. Sinabi niya sa interpreter na kapag naglalaro ang mga tao ng board game, natututo silang mag-isip, hindi matakot. Kaya't maraming bata ang umupo sa isang bilog nang may interes. Bagaman hindi pa sila bihasa sa pakikipag-usap, ang mga mata ng maliliit na manlalaro ay puno ng konsentrasyon at saya. Ang mga larawang ito ay nagpabago sa pananaw ng kalapit na komunidad sa mga refugee. Hindi sila dumating upang humingi lamang, kundi upang subukang tumayo ng may natitirang dignidad. Sinusubukang panatilihin ang kanilang pagkatao, kahit na sa araw na nawalan sila ng halos lahat. Nakatayo si Narinsan at pinanood si Reza na naghihigpit ng tornilyo sa isang lumang silyang kahoy bago nagsalita. Hindi mo naman kailangang gawin yan, kaya namin. Huminto si Reza at ngumiti ng banayad. Ang Pilipinas ang nagligtas sa pamilya ko. Gusto kong tumulong hanggat kaya ko. Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit sapat na mabigat upang malaman ng marami na ang awa ay hindi kailanman tumitigil sa isang panig. Kapag may isang taong umaabot ng kamay, madalas na gustong magbalik ng isang bagay ang kabilang panig. At kung minsan, ang ibinabalik ay hindi pera, hindi reputasyon, kundi dignidad, pasasalamat, at isang puso na naniniwala pa rin sa kabutihan ng mundo. Bagaman ang kapaligiran sa sentro ay bumubuti araw-araw, ang mahalagang tanong ay nanatili pa rin sa puso ng bawat isa. Ano ang mangyayari sa mga refugee na ito mula ngayon? Saan sila pupunta? Paano sila ipapadala? Tatanggapin ba sila ng anumang bansa o kailangan nilang maghintay ng walang katiyakan? Sinimulan ng mga nauugnay na ahensya ng Pilipinas ang seryosong koordinasyon sa mga internasyonal na organisasyon upang makahanap ng pinakaligtas at pinakaangkop na solusyon para sa bawat pamilya. Nagkaroon ng detalyadong pagsusuri sa kalusugan, paggawa ng personal na impormasyon at pagsasaalang-alang ng mga espesyal na pangangailangan ng mga bata, matatanda at may sakit. Para sa mga refugee, hindi madali ang paghihintay sapagkat ang mga taong tumakas sa kawalan ng katiyakan ay muling haharap sa kawalan ng katiyakan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kawalan ng katiyakan ay walang tunog ng baril o alo ng dagat, kundi dumating sa anyo ng mga dokumento, pulong at balita na hindi pa malinaw. Hindi makatulog si Leila ng maraming gabi. Madalas siyang bumabangon upang tingnan ang paghinga ni Daria sa gabi, na parang natatakot na baka mawala ang kaligtasan na natanggap niya kung makatulog siya. Sinubukan ni Reza na maging matatag sa harap ng kanyang pamilya, ngunit kapag nag-iisa siya, hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili kung tama ba ang dinalhan niya ng kanyang anak. Isang araw, maikli na nagtanong si Daria sa kanyang ama sa Persian, "Magkakaroon pa ba tayo ng bahay?" Nagtagal ng sandali si Reza bago yumuko at tumingin sa mata ng kanyang anak. Hindi pa alam ni tatay kung nasaan ang susunod na bahay, ngunit alam ni tatay na ito ay magiging lugar kung saan hindi ka na matatakot. Bagaman hindi kumpleto ang sagot na iyon, ito ang pinakatunay na katotohanan na mayroon siya. Kalaunan,
Ipinahayag ng mga opisyal ang ilang magandang balita. Ang mga pamilyang may maliliit na bata at may sakit ay bibigyan ng agarang pagsasaalang-alang para sa susunod na yugto ng pansamantalang tirahan. Ang balitang ito ay nagpaiyak sa marami sa pagluwag ng damdamin. Bagaman hindi pa ito ang katapusan ng paglalakbay, ito ay isang senyales na hindi pa sila tuluyang iniiwan ng mundo. Nang kumalat ang balita sa sentro, hindi na intindihan ng mga bata ang komplikadong mga dokumento o ang internasyonal na proseso. Alam lamang nila na mas ngumiti ang mga matatanda at nang gabing iyon, marami ang mas mahigpit na nagyakapan kaysa dati. Ang kinabukasan ay maaaring wala pa ring kumpletong sagot, ngunit kung minsan, hindi kailangan ng tao ang lahat ng sagot ng sabay-sabay. Kailangan lamang nila ng isang maliit na senyales na may liwanag pa rin na naghihintay sa unahan at ibinigay na ng Pilipinas ang liwanag na iyon sa kanila. Sa wakas, dumating ang araw na alam ng lahat na darating. Ang unang grupo ng mga refugee, kabilang ang pamilya nina Reza, Leila at Daria, ay inabisuhan na maglakbay patungo sa isang pangmatagalang reception center sa ilalim ng koordinasyon ng mga nauugnay na ahensya. Bagaman magandang balita ito, dahil nangangahulugan ito ng susunod na yugto ng seguridad, ang kapaligiran sa sentro ay tahimik ng hindi karaniwan. Tumulong ang mga voluntaryong Filipino sa pag-aayos ng mahahalagang gamit sa mga bag. Mayroon silang mga bagong damit, personal na gamot, merienda para sa mga bata, picture book at handwritten card mula sa mga residente. Tumakbo ang mga batang Filipino mula sa kalapit na komunidad upang ihatid ang kanilang maliliit na kaibigan na bagong kakilala lamang nila sa loob ng ilang araw, ngunit naging malapit na tila magkakaklase sila ng matagal. Inabot ni Ma'am Lena kay Daria ang isang maliit na kwaderno. Sa loob ay may mga pangunahing titik sa Filipino na may makukulay na larawan. Sa unang pahina ay nakasulat, "Kay Daria, saan ka man magpunta, tandaan mong sa Pilipinas, ikaw ay minahal." Niyakap ni Daria ang kwaderno sa kanyang dibdib at mahigpit na niyakap ang guro nang walang sinasabi. Ibinigay ni Aling Nena ang maliit na bandana na nilala niya ng nakaraang gabi sa batang babae at sinabi, "Kapag malamig ang panahon, gamitin mo ito, anak." Pagkatapos ay agad siyang tumalikod dahil umagos na ang kanyang mga luha. Lumapit si Reza kay Narinsan bago sumakay sa sasakyan. Sinubukan niyang magsalita ng Filipino na pinag-aralan niya sa loob ng maraming araw. "Salamat Pilipinas, iniligtas mo ang pamilya ko." Ngumiti si Narinsan at mahigpit na niyakap ang isang lalaking hindi pa niya nakikilala noon, ngunit naging malapit sa kanya sa gitna ng gabi ng buhay at kamatayan. Magandang kapalaran, kaibigan. Nang magsimulang umandar ang sasakyan, maraming bata ang kumaway sa bintana. Idinikit ni Daria ang kanyang maliit na palad sa bintana at itinuro ang kanyang puso bago itinuro sa labas, na parang sinasabi na itatago niya ang lahat sa loob nito. Dahan-dahang lumayo ang sasakyan sa gitna ng tingin ng mga voluntaryo, opisyal at residente na nakatayo sa buong daan upang maghatid. Walang musika, walang magagarang salita, tanging luha, ngiti at katahimikan na puno ng damdamin. Kung minsan, ang malalim na relasyon ay hindi nangangailangan ng maraming taon. Sapat na ang panahon kung saan tinutulungan ng isang tao ang isa pa upang makaligtas sa kahirapan at ang puso ng bawat panig ay magtatanda sa isa't isa habang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sa dating katahimikan ang pansamantalang sentro sa baybayin. Ang ilang tolda ay tinanggal. Ang mga voluntaryo ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang malalaking balita ay dahan-dahang napalitan ng mga bagong balita sa mundo. Ngunit para sa mga taong naroroon, walang nakalimot sa kuwentong iyon. Sa maliit na dingding sa opisina ni Narinsan, may nakasabit na larawan. Iyon ang larawan ni Daria at Aling Nena, ang parehong larawan na dating nagpatigil sa buong mundo. Sa tuwing nakikita niya ang larawang iyon, naaalala niya ang madilim na gabi sa gitna ng dagat, ang unang gabi, at pinapaalalahanan ang kanyang sarili na ang pagtulong sa isang tao ay maaaring magpabago ng buhay ng buong pamilya habang buhay. Iningatan pa rin ni Ma'am Lena ang drawing ni Daria na may salitang kaibigan sa kanyang file ng pagtuturo. Si Aling Nena ay patuloy na gumagawa ng isang malaking kaldero ng arroz caldo tuwing umaga tulad ng dati. Ngunit kung minsan ay hindi niya sinasadyang sumulyap sa maliit na upuan kung saan dating tahimik na kumakain ang isang batang dayuhan at ngumiti ng mag-isa. Isang araw, isang liham ang dumating sa lumang sentro sa pamamagitan ng koordinasyon ng ahensya ng refugee.
Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel na may hindi magandang sulat kamay sa Ingles, ngunit puno ng sinseridad. Ang liham ay mula kay Reza. Isinulat niya na ligtas na ang kanyang pamilya. Nagsimulang mag-aral muli si Daria. Mas madalas nang ngumiti si Leila at tuwing gabi bago matulog, isinusuot pa rin ng kanyang anak ang bandana mula kay Aling Nena at inilalagay ang kwaderno sa Filipino sa tabi ng kanyang unan. Sa dulo ng liham, isinulat niya, "Sa pinakamadilim na araw, hindi lamang iniligtas ng Pilipinas ang aming buhay, kundi tinulungan din kaming muling maniwala na ang tao ay maaaring maging pag-asa para sa isa't isa." Ang liham na iyon ay binasa ng paulit-ulit hanggang sa magsimulang yumuko ang mga gilid ng papel sapagkat walang sinuman ang nag-isip na itago ito sa drawer. Mahalaga ang mensahe sa loob upang itago, at ito ang dapat tandaan ng mundo mula sa kwentong ito. Hindi lamang balita na tinulungan ng isang bansa ang mga refugee mula sa ibang bansa, kundi isang mas magandang katotohanan. Kapag may nalulunod, ang kailangan niya bago ang tanong kung sino siya ay ang kamay na nakaabot upang tumulong. At sa pagkakataong iyon, ang kamay na nakaabot sa gitna ng dagat ay ang Pilipinas. Kaya't ang larawang iyon ay hindi lamang nagpainit sa puso dahil ito ay maganda, kundi nagpainit ito dahil ipinapaalala nito sa atin na ang mundong ito ay hindi pa nawawalan ng pag-asa hanggat pinipili ng tao ang magpakita ng awa sa isa't isa. At ito ang kuwento na nagpapaalala sa atin na sa araw na ang isang tao ay nalulunod sa dilim, ang pag-abot ng kamay ay maaaring magpabago ng buong buhay niya habang buhay. Kung naniniwala ka na ang awa ay ang pinakamagandang kapangyarihan ng tao, paki-like, i-follow at i-share ang video na ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento.